iyo, Panginoon. Damdaman namin, Lord, yung presensya mo, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Kaya patuloy ka namin, Lord, aawitan, bibigyan ka namin, Lord, ng mga gandang awitin, Panginoon, sapagkat deserve mo ang lahat ng papuri, Panginoon, lahat ng pasasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Oh, hallelujah, Jesus, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy na nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Salamat, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon. Patuloy na madama, Panginoon, namin sa oras na ito sa pamagitan ng awitin, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Samahan mo kami, Panginoon, sa oras na ito. Yes, Lord. Wising sadya kay buti mo. Hallelujah. Sadya kay buti na ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila na ating kulang. Pinaya niya ay patuloy na lang katulad
church, buka po natin ang ating mga labi. Huwag kang mahiya, Panginoon. Huwag kang mahiya, kapatid, na pasalamatan. Huwag kang mahiya na purihin ang ating Diyos, sapagkat siya ay mabuti. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay na meron kami ngayon, Panginoon. Sapagkat sa dakila ka, Panginoon. Purihin ka, aming Diyos. Dakila ka, O Diyos, noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Patuloy ka namin, Lord. Aawitan, Panginoon, pupurihin, Lord. Sapagkat narito kami, Lord, upang itaas ka, Panginoon, paparangalan ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sa oras na ito, patuloy natin siyang awitan. Oh, hallelujah, Jesus. Dakila ka, O Diyos. We sing of a church, so natin natin, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Tapat ka mabuhay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw at maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Yes, Lord, come on, church. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y malibay na sa tiyan, Diyos. At sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Pag-ibig mo lang, ngayon ang pag-asa kung kailangan ay hinaon. Pag-ibig mo'y pabilang sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka, Isip dakila ka. Dakila ka, Diyos. Dakila ka. Isip dakila ko, Diyos. Dakila ka. Oh, Diyos. Yes, Lord, hallelujah, Jesus, Panginoon. Lord, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, di kami mahihiya, Panginoon, na sa dakila ka, Panginoon. Tapat ka, Diyos, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Ikaw makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo, Panginoon. Salamat sa kadakilaan mo, Panginoon. Salamat sa buhay, Panginoon. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Salamat sa provision, Panginoon, sa wisdom, Panginoon. Narito kami, Panginoon. We glorify your name. We glorify your holy name, Jesus, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Lord, itataas namin ang kamay namin sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Sapagkat, Lord, deserve mo lahat ng pagpuri. Pagparangal, Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Lord, patuloy natin, nadalangin namin, Lord, yung gawain mo, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Maging sa maghahatid, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Bigyan siya ng wisdom, Panginoon, provision, Panginoon. Pagpapala, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. Maging mga, sa mga tatayo, Panginoon, sa unahan na ito, Lord, pagpalain mo, Panginoon, sa punang kanyang sambahayan, Panginoon. Salamat, Panginoon, Jesus. Oh, halis, ano man gawa ng masawa ay winawasak, Panginoon, sa tanging pangalan mo, Jesus lamang. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Lord, nadalangin namin, Lord, sa ating guys, sa Panginoon, ang kanyang panganak, Panginoon, ang kanyang normal delivery, Panginoon. Salamat, Panginoon, bigyan mo siya ng kalakasan, Panginoon. Maging ang bata, Panginoon, na sa kanyang sinapupunan, Panginoon, bigyan mo ng maayos, Panginoon, na panganak. Oh, hallelujah, Jesus, Lord. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas namin sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen, amen. Amen, amen, hallelujah, Jesus. Amen, amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Tunay nga po na ang Diyos ay mabuti. Amen. Palakpakan po muna natin ang dagat sa palakpakan ating Panginoon. Hallelujah!
Wala siyang katulad. Salamat po sa Diyos at tayo po muli ay nandito sa bahay-sambahan dahil mahal po natin ang Diyos. Amen? Amen. Minamahal po natin ang Diyos dahil siya po unang umibig sa atin. Amen? Tayo binayaran na napakalaking halaga at yun po ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya marapat lang na ibalik natin na may pasasalamat ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Mapalad po tayo mga kapatid dahil tayo nabuksan ang mga kaisipan para sa Panginoon. At yamong nabuksan ang iyong puso at ang iyong kaisipan, ibalik po natin para malugid po patuloy ang ating Diyos sa ating mga buhay. Amen! God is good! All the time! God is good! Amen! Muli palakpakan po natin sa Diyos, palakpakan sa Panginoon! Hallelujah! Sino po ang mangunguna? Napasalamatan ng ating Diyos. Amen. Sino po? Wala po yata magpapasalamat sa Panginoon. Eh sabi nga po ng Diyos, everything give thanks. Amen po. Amen. Tunay po napakabuti ng Panginoon dahil sa mula po nung Martes hanggang ngayon po ay walang tigil sa trabaho pero nandyan yung kalakasan. Amen. Yung hindi nagkakasakit. Amen. At lagi tayong nilingatan ng Panginoon. Yes, Lord. Tunay po napakabuti ng Panginoon at sinibigyan tayo ng para sa pang-araw-araw at ating pangangailangan, mga biyaya at hindi tayo nagkakasakit. Dahil ang ating trabaho o nandyan yung mga pagsubok sa ating buhay, talagang iba po ang nagpupuli sa Panginoon. Amen. Amen. Magpasalamat ng pagpupuli sa Panginoon. Amen po. Talagang mabuti po ang Diyos. Kahit na po, pagod na tayo sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw nating buhay, pero pag po tayo naglilingkod sa Panginoon, masigla pa rin po tayo. Dahil yung po ang nais ng Diyos. Kahit po ang nangyayari sa buhay natin ay masama, mabuti. Patuloy natin pasalamat sa Panginoon. Amen? Sino pa po? Ako ay nagpapasalamat po sa aking pagkakanap buhay. Ang awa ng Diyos po naman, yung aking pagkakanap buhay na ako nag-isa po sa aking po na natin Diyos. Awa ng Diyos po ng Diyos, isa ba kasi sa linggo tapos na po yung Amen. aking ginagawa sa po. Salamat po. Tunay nga na sa buhay din po ni Sister Belen ay patuloy na ang sumasama sa kanya ay ang Diyos. Kita naman po ninyo ang kanyang asawa, hindi na po makatrabaho, pero sa edad po niya, pumupunta pa po siya ng bundok para lang maggamas ng mga damo. Gaano po kahirap yung bundok sa kanyang edad. Purihin po ang Panginoon. Talagang ang kalakasang na pinagkakaloob sa kanyang mga anak. Kita po ng Diyos yung mga ginagawa natin, yung mga hirap natin, pasakit natin, pero ilagay po natin sa ating kaisipan na hindi pa papantay yung hirap na naranasan natin sa mundong ito, yung ipagkakaloob niya mula sa Panginoon. Kaya magpatuloy po tayo sa paglilingkod. Amen? Sino pa po? Amen. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Tunay na napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Patuloy na binibigyan tayo ng kalakasan at mga pagpapala sa bawat isa. Salamat din sa Panginoon. Ang sa aming mag-asawa, patuloy na kami ay binibigyan ng pagpapala. Amen. Gayon din sa merong karamdaman ang sakit na ang kapatid ni Dome. Kaya sa Panginoon namin ay tinataas ang lahat. Kaya sa kanya namin binabalik ang matamis na papuri sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun po, si Brother Porping po yun, ano po? Porping. Pinag-pray po namin yun ng prayer meeting. Nawa ang Diyos po ang patuloy na magpagaling sa kanyang karamdaman at kung ano man po ang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Ay ang mahayag po ay ang kalooban ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Sino pa po? At kung wala na po, ako po ay nagpapasalamat din po sa Panginoon na lagi kong sasabihin, ang Diyos ay napakabuti. Napakabuti sa akin at sa atin pong lahat. Amen? Kaya
Huwag po tayong manlupaypay kung ano man po nangyayari sa buhay natin. Magpakatatag, magpakatibay. Amen? Magpakatatag, magpakatibay. Hallelujah. At ngayon po, dadako po tayo sa isa sa pinakamahalaga sa ating gawain. At yun po yung pakikinig ng salita ng Diyos. At ang ating pananampalataya ay lalago sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. At salamat po sa Panginoon na kahit po wala ang ating pastor, pero nananatili at nagpapatuloy po ang ating gawain. Palakpakan po muli natin ang gawin na akpak. Napakabuti sa Panginoon. At ngayon po, tawagin po natin ang magdadala ng kanyang banal na salita. Sabi nga po, Brother Arnold, huwag po tayong titingin sa panlabas sa Panginoon, kung ano man po ang ating kalagayan, kung ano man po ang ating itsura. Pag po sa Diyos tayo tumingin, lahat po ay mabuti at maganda. Amen? Amen! Amen! Tawagin po natin si Sister Chope at siya po ang magdadala ng banal na salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay niya. Amen! Yes, God. Hallelujah. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Lalo-lalo na ating Diyos na buhay. Magandang umaga po. Ganon din po sa mga taga-media, ang ating mga kapatid sa malalayo. Maraming salamat po sa lahat. Magandang umaga po sa inyo. Nasa inyo pagpapala ng Panginoon Diyos. Amen. Amen. Ako bibigay mo na ng papasalamat sa ating Panginoon Diyos. Na ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Una-una po yung aking buhay na binibigyan niya ng kalakasan sa lahat ng gawain ko. Lalo-lalo ng aking buong pamilya, ang aking mga anak, manugang, apo, mga kapatid, mga pamangkin, mga kaibigan. Lord, maraming salamat po sa lahat ng pagpapala mong ibinigay. Ganon din yung mga senior. Lord, maraming salamat. Ako pinagpapasalamat po dahil ngayong linggong ito, meron ng pagpapalang dumating sa akin na galing po sa aking manugang. Nandiyan po niya ako ng pera para ibili ng cellphone. Nakabili na po ako ng bagong cellphone. Bless. Maraming salamat sa aking manugang. Lalo pa siyang pagpapalain ng higit pa sa kanyang kita. Maraming salamat po. Napakabait po nun, lahat po ng pangangailangan ng buong niyang pamilya. At ganoon din po sa aking mga anak. Ngayon po pinakita sa akin yung bago niyang pagawang bahay sa Bicol. Napakaganda po talaga ng bahay niya. Talaga nakakaigit. Kahit 2 bedroom lang, napakaganda po. Pati yung mga gamit niya, bagong bili, galing Ginsano. Sa Ginsano nabili ng mga appliances na ikakabit ko sa flooring niya, mga door. Kaya ako pinagpapasalamat sa Lord. Patuloy ang paggabay ng Lord sa Kanya at sa Kanyang buhay, kalakasan, sa Kanyang pamilya. Naway po pagpalain siya ng Lord sa lahat ng araw. At pag-iingat sa pagbibiyahe niya ngayong araw, pauwi na po siya ng Bicol, punta pa siya sa Pampanga. Kaya maraming salamat, naway gabayan siya ni Lord. Maraming salamat po. Ngayon po, dadako po tayo sa ating gawain buksan po natin yung ating mga Bible sa Mateo. Mateo 2, 1 hanggang 12. Sabi po dito, ang pagdalaw ng mga pantas. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem sa Judea noong kapanahunan ni Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas na mula sa silangan at nagtanong-tanong doon nasaan ang ipinanganak ng hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang tala
at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Ipanganganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea. Tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Juda. Salamat sa inyo, sapagkat sa inyo ang isang pinuno ng isang lilitawang sa inyo ang isang pinuno na mamamahala sa kanyang bayan. Naglupa pa sa akin dito. Hindi ko makita. Number 7. Nang mabatid ito, lihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanapin mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas, muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan. Hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto at kamangyan at mira. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, salamat po sa salita mo ito, Panginoon. Lord, gabayan mo po ako, Panginoon, upang maibahagi ko ng gusto, Panginoon. Lord, kayo po ang aking pag-asa sa oras nito at ganoon din po ang aming mga kasama, Panginoon. Lord, nawapay pagpalain mo po sila, Panginoon. Lord, pusin mo sila ng iyong banal na espiritu sa oras na ito, Panginoon. Di po ang bawat isa sa oras na ito. Kung ano man po ang kanilang mga kahilingan sa amin na ito, Lord, sa salita mo pala ay gagawin na ang lahat sa kanilang mga buhay. Lord, maraming po salamat. Ang tema po natin ay Joseph Christmas Day. Ito po pinamagatan kong handog noong isang linggo po ay Pasko, ngayon po ay handog. Paano dumating kay Joseph ang Christmas? Yun po ang ating layunin sa araw na ito. Paano daw po dumating kay Joseph ang Christmas? Nang dumating sa kanya ang araw ng Christmas, nasaksihan niya ang pagsilang ng batang Mesiyas hanggang dumating yung mga pantas at ang mga ito ay sinamba nila ang bata. Sa ating mga buhay, ang pagdating ng Christmas, tayo po'y nagagalak. Dahil po, kaarawan ng ating Panginoong Kristo, ginagunita natin yung kanyang pagsilang, ang ginawa niya sa atin, dahil po ang pagsilang ng ating Panginoon ay bilang isang pagkatao. Bumaba siya sa lupa upang magkaroon ng buhay ang kanyang bilang isang tao. Kaya
Nang dumating sa araw na ito at darating ating Christmas, siyempre tayo po'y nagagala. Dahil po, pagsilang, ginugunita natin ang pagsilang ng ating Panginoon si Kristo. Gumagawa tayo ng kung anong ihanda natin sa ating bahay, o ginagawa natin sa araw-araw na lalo-lalo na yung mga kabataan, sabik na sila ay bigyan ng regalo. Kaya, ang title po natin ay handog. Dahil sa atin po mga mananampalataya, sa lahat po ng tao, ang ating regalo sa atin ang ating Panginoong si Kristo sa darating na Pasko. Kaya dapat tayo ay maging handa sa araw na yon. Dahil po, darating na naman ang ating Panginoong si Kristo upang tayo ay bigyan ng kagalakan, kasiyahan sa ating mga buhay. At pag ibig sabihin ko na natin, ang ating tagapagligtas ay darating na dito sa atin. Amen. Ang unang point po natin ay makikita po natin sa verse 10 hanggang 11. Sabi po doon, ganun na lamang ang galak ng mga pantas, nakita nila ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa. Sinamba ang bata, binuksan nila ang kanilang sisidlan at inandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamangyan at mira. Ito po. Ang aral kong dito ay si Joseph. Kasi po si Joseph, ang ginamit ng Panginoon upang ito'y masaksihan kung paano dumating ang Christmas. At nasaksihan ni Joseph ang lahat po ng nangyayari nang dumating ang pagsilang ng ating Panginoon Diyos, ang pagdating ng mga pantas, ang pagdalaw, ay nasaksihan ito ni Joseph sa kanyang buhay. Si Joseph, hindi po usapan natin. Hindi naman po siya nasa isang tabi lang siya. Nanunood lang siya. Kaya nasaksihan niya ang lahat ng bagay na si Jesus ay isinilang hanggang dumating yung mga pantas. Sabi na, dumating ang mga pantas o wise men, nasaksihan ni Joseph nang makita nila ang bata. Sila ay lumapit, nagpatirapat, sinamba nila ang si Jesus at naghandog. Ito po ay naghandog sila bilang isang tanda ito ng kanilang kagalakan. Dahil nagagalak sila sa bata. Dahil alam ng mga pantas ko anong mangyayari. Mangyayari sa araw ng Kapaskuhan, dapat po inuuna ang pagsamba. Yes. Dapat po inuuna ang pagsamba. Tayo bilang isang Kristiyano, ugali na natin o misyon ang pagsamba lalo na sa araw ng Pasko. Dahil tayo ay nananabik sa ating buhay na upang madama natin, gunitain natin ang pagsilang ng ating Panginoon. Kaya sa araw ng Kapaskuhan, dapat inuuna natin ang pagsamba. Kahit kung hindi Pasko, basta araw ng gawain, araw ng linggo, dapat po inuuna natin ang pagsamba sa atin bilang tayo mga isang Kristiyano. Sa ating pong buhay, sa araw ng Pasko, sa unang pagsamba natin, sa first time natin pag-attend ng Christmas service, ano po ang ating experience sa pag-attend sa unang Christmas sa ating sambahan, sa ating service. Ano po yung ating experience? Dahil po nung ako po ay nung pagsamba ng gabi natin dito sa ating church, ako po sabik na sabik. Dahil gusto ko po ano yung mangyayari sa ating church o ano yung gagawin ng ating pastor. Ano kaya maraming darating na sasamba. Yun po ang aking nasaksihan o na-experience sa aking unang pag-attend dito sa ating Christmas service.
Kayo po ba ay ma-experience sa unang pag-attend nating Christmas service? Siguro naman po ay meron. Marami po tayong masasabi sa unang pag-attend natin dahil po tayong nagagalak sa ating Panginoon. Na si Jesus ay dapat sinasamba at inaalala kapag Christmas. Amen. Dapat po natin sinasamba, laging inaalala kapag Christmas ang ating Panginoon. Kahit anong araw o tuwing Pasko, dapat laging inaalala natin ang pagsamba, lahat ng bagay, mula sa pagsilang ng ating Mesiyas dito sa mundo at sambahin lagi natin at gunitain. Ang gunitain ang laging pagsamba at laging inaalala ang ating Panginoon si Kristo lalo na ng pagsilang niya. Pagsilang ng ating Mesiyas dito sa ating mundo, alam na natin kung anong mangyari dahil alam na natin dahil tayo ay nagbabasa ng ating Bible kung anong mangyayari. Sabi nga po sa awit 25 verse 6, gunitain ang pag-ibig mong wagas at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Kaya napaka-buti po natin ng ating Panginoon. Ang pag-ibig niya sa atin ay talagang lubos-lubos, wagas. Noon pa'y nahayag na ito nung pa sa nauna. Ang pangalawang point po natin ay Joseph witness offering to Jesus. Ito po nakikita natin sa verse 11. Kapag ganun din po, di ko na po babasahin dahil hahaba. Kapag Christmas, dapat nag-offering kay Jesus. Kailangan po tayo magbigay sa ating Panginoon. Kahit po, parang po marami pong magagamit kung tayo magbibigay sa Panginoon dahil ito po dapat lang na tayo ay magbigay ng ating offering sa ating Panginoon sa Kristo. Lalo-lalo na sa ating church, meron tayo nag-offering kay Jesus sa Christmas service. Ano ba yung mga offering na yon sa Christmas service tungkol sa pagbibigay sa ating Panginoon sa Kristo? Sinasabi ko, binat natin, dapat pa tayo pagbibigay sa ating Panginoon sa Kristo kung Christmas. Talagang pinaghahandaan po natin tuwing Christmas na tayo ay magbigay sa ating Panginoon sa Kristo na love gift para sa Kanya. Kapag tayo ay magbibigay sa gawain kay Jesus, tayo ay magbigay. Ulitin po natin, tayo ay magbigay. Ibigay natin ang 10 bahagi sa gawain ng Panginoon. Kapag tayo nagbigay sa Kanya ng tama at tapat sa sukat ng ating kita at bukal sa ating puso sa pagbigay kay Kristo. Yun po yung ating, kung ano po yung ating hanap buhay, maliit man o malaki, pero bigay po natin yung pinakang bahagi ng ating Panginoon. Ang hinihingi lang ng ating Panginoon yung 10 bahagi ng ating kita. Kasi nun na lang yung konti, mas lamang pa sa atin. Kaya, dapat po tayo magbigay ng tapat at saka yung bukal sa ating mga puso. Huwag yung nag-aalalan po tayo magbigay. Hawak na natin, babawasan pa natin. Hindi mo gayon. Ano yung tama lang, yung talagang sa sukat ng ating kita, yung tama lang, ibigay po natin ng the best sa ating Panginoon. Tulad po ng mayayaman. Maraming kita. Hindi ko naman nila lahat ng mayaman. Maraming kita. Ang binibigay lang sa Lord, yung sumusobra lang sa kanila. Kaya wag po natin gayahin yun. Kung ano po yung tapat, ang Diyos ay lubos-lubos ang pagbigay sa atin. Lahat ay binigay sa atin ng Diyos.
Kaya tularan po natin ang Panginoon. Tulad ng ginawa ng babaeng balo. Tatandaan ba mo yung babaeng balo? Na nagbigay ng kaunting kusing, 2 kusing na lamang ang kanyang hawak na pera. Ibinigay niya ito sa Panginoon. Nakita yun ni Lord. Kahit sa huli-hulihang pira niya, ibinigay niya. Kaya, nalugod po ang Panginoon doon sa babaeng balo. Katapos-tapusan na pera niya sa isang kusing na yun. Ibinigay pa niya kay Lord para lang makapagbigay sa Panginoon. Meron ng pagpapala yung gano'n. Sabi nga po sa Malakias 3:10, sabi po, ibigay ninyong buong-buo ang inyong ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Amen. Kaya napakabuti po. Kaya po tayo, noon nga po na lagi kong binabasa yung Malakias 3:10, ako po yung nagbibigay sa Panginoon kahit kaunti. Kasi kung pera ko 500 lang ang kita sa isang linggo, 200 lang sa isang linggo, babahagihan ko yun ng Lord ng meron. Kaya minsan may nakalob ako 30, 20. Ayun lang aking kita Kaya binibigay ko yung dapat lang sa Panginoon. Amen. Ayan, sabi nga ng Panginoon, sabi po sa John 3:16, for God loved the world so much that I gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not die but have eternal life. Kaya, paano pa kaya pagbigay ng Panginoon? Ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak sa cross. Para sa atin, ibinigay niya. Bilang isang hain sa kasalanan ng mga sangkatauhan, pambayad sala, ay nagmumula sa pusong mapagmahal na Diyos. Kita nyo? Dapat hindi ito isang bagay na pinipilit sa Kanya para maligtas ang sangkatauhan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya napakabuti po ng Diyos, pero mo si Jesus, inyong nilay-nilanin ko anong nangyari sa ating Panginoon mula nung nangyari sa Kanya. Ibinigay niya ang buhay sa atin. Dinaan niya yung Kanyang, ginawa niya lahat ng kanila para sa ating sangkatauhan, para sa ating kasalanan. Siya ang nagbayad. Binayad ng Kanyang katawan, dugo, binuhos ng pawis para lang sa atin. Napakasakit po talaga ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya, kung tutuusin po, ako pinaiiyak talaga sa pag naalaala ko yung mga nangyayari sa ating Panginoon. Nakikita ko po kahit sa basa laang, yung hagupit, kita mo yung hinahampas sa likod, talsik ang laman, talagang nakakaawa ho talaga ang buhay ng ating Panginoon para lang sa atin. Para lang tayo ay maligtas, tayo matubos sa ating kasalanan. Kaya tayo ay wag na tayong gagawa. Tapos sabi nga ng Panginoon, natapos na, naganap na. Kaya huwag na natin pagpatuloy pa yung mga kasalanan iyon. Na ang Diyos, halip na tayo nagbata ng ating mga kasalanan, pero ang Diyos, pinasa niya lahat ang mga kasalanan ng sangkatauhan. Yan. Ayan. Ngayon po, dadako tayo sa last na verse na chapter na po tayo. Sa
chapter 3, tatlong point po tayo, makikita ulit natin ito sa verse 11. Joseph witnessed deity and died the Jesus. Si Joseph ang sumaksi sa pagkamatay ni Jesus. Nasaksihan Jose ang pagkamatay ni Jesus na ipinako sa krus sa bundok ng Golgota. Kinuha niya ang katawan ni Jesus sa krus at inilibing. Si Joseph din ang nag-witness sa pagkamatay ng ating Panginoon, si Jose. Nakita niya kung paano pinatay si Jesus. Nakita niya lahat kung anong pagpako sa krus sa bundok ng Golgota. Kaya ang bundok na yun, kung malalaman na kung ano nga yung bundok na yun, doon po dinadala yung mga taong makasalanan sa bundok ng Golgota. Kaya ang katawan ni Jesus, nung namatay na siya, si Jose ay pumunta sa Haring Herodes upang hingin ang katawan ng ating Panginoon. At kinuha niya ang katawang ito sa krus at inilibing niya sa libingan. Kaya marami ang mangyayari na nakita ni Jose ang pagkamatay, ang lahat po ng pagsilap, pagkamatay. At ngayon, tayo dadako sa kung ano ang kahulugan, pagkakaloob. Kahulugan ng mga kaloob ng wise men sa ating Panginoon. Ang regalo o kaloob ng wise men ay nagpapatunay na si Jesus ay maharlika. Yes, amen. Sapagkat dito nagmumula ang kapayapaan at kaligtasan ng lahat. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya, ang buhay ng ating Panginoon ay maharlika dahil ito po ay dakila sa lahat. Sapagkat ang buhay ng ating Panginoon ay regalo para sa atin, para tayo ay maligtas. Ayun. Tulad po ng isang ginto, paano mo makikilala ang paghahandog? Ang paghahandog, ang isang ginto po, tulad po ng buhay ng ating Panginoon, isang ginto. Ang ginto ng dating kalagayan ni Jesus bago siya naging tao, na siya ay Diyos. Ang ginto ay isang mahalagang bagay, mataas ang balyo. Ito'y mayroong pinagdaanan upang ito ay maging isang dalisay. Isang dalisay po, dinadaan po ito sa apoy para makita na siya ay dalisay. Parang ating Panginoon, maraming pinagdaan ng pasakit, pahirap sa kanyang buhay bilang isang Panginoon. Tunay na Diyos ang ating Panginoon sa Kristo. Sa apoy, upang malamang dalisay ito, ganon din ang Diyos, ang si Jesus, ito ay maharlika. Dahil ang ginto sa atin, talagang mahalaga sa atin ang ginto, maharlika. Dahil ito ay ginto nga. Si Jesus, bago pa siya naging tao, kailangan bumaba ang banal na espiritu at maglihi ang isang dalagang Maria sapagkat ito ang kaloob ng tunay ng Amang sa Langit. Kaloob ng Amang sa Langit upang maging tao ang ating Panginoong Hesus. Si Jesus ang Diyos na tunay. Amen po ba? Yes. Si Jesus ang
Hinubad ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos upang makipamayanan sa mga tao. At ipinakita at pinaramdam na siya ang tunay na Diyos. Amen. Si Jesus lamang ang makapangyarihan sa lahat at kaligtasan ng lahat. Siya ang nagbibigay ng handog sa atin upang ang lahat ay maligtas at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, eternal life. Yan po ang magandang handog ng ating Panginoon, ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Pinayag dito yung mga handog na yun, ang nung kamangyan at mira. Sabi nyo, ito ay nagpapakita ng hinaharap ni Jesus, ang kanyang kamatayan, ang sumasakripisyo. Ang kanyang kamatayan na sumasakripisyo sa atin, sa lahat ng bagay. Ano ba ang hinaharap na sakripisyo? Ano ba yung hinaharap na sakripisyo iyon? Marami po natin pinagdaanan sa kanyang buhay para sa atin, para tayo ay maligtas. Kung gaano kahalaga ang sakripisyo ni Jesus para sa atin, mga makasalanan. Yun po ha. Gaano kahalaga ang sakripisyo? Mahalaga po ito sa ating Panginoon. Para sa atin. Gusto ni Lord tayo ay maligtas. Dahil malaki ang pag-ibig niya Diyos sa atin. Pinakikita ni Lord yung kanyang pag-ibig sa atin. Pinadadama niya sa atin. Kung gaano kahalaga sa kanya ang sakripisyo ibinigay niya para sa atin. Amen po ba? Amen. Lahat tayo ay naligtas sa ating mga kasalanan. Dahil ang pag-ibig ng Diyos sa ating kasalanan, ginawa lahat ng sakripisyo sa ating mga tao. Binata niya ang lahat ng pasakit, paghihirap para sa kapatawaran ng kasalanan ng sangkatauhan, namatay sa krus ng Kalbaryo at namatay, nilibing at muling nabuhay para sa atin. Kahit ano ay paatay sa atin, dapat tayo rin ang magsakripisyo tulad din ni Jesus. Kung ano daw po yung lahat ng sakripisyo na ginawa ng Lord, kung ano naman yung binigay sa atin ni Lord na sakripisyoin natin, ibigay po natin din ng the best. Ganun po ang ginawa ng ating Panginoon. Kahit anong bigay sa atin, tulad po binibigay sa ating pastor, ang gawain ito, sakripisyo din. Dahil po, yung paghihirap natin ay para sa Panginoon. Ibinibigay natin yung ang ating buhay para sa Kanya. Kaya ganun din ang gawin natin sa ating Panginoon. Lahat ng ipagawa ni Lord sa atin para lang sa kabutihan, wag sa kasamaan, ay ating gawin para sa Kanya. Amen. Kaya dapat po natin tularan ang ating Panginoon sa Kristo, ang Kanyang pag-ibig na sa atin, dapat po natin suklian din ang pagmamahal at pag-ibig sa ating kapwa natin. Ipakita po natin sa ating kapwa ang ating pag-ibig sa ating Panginoon sa Kristo. Lord, marami po salamat. Marami po salamat, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, sa paggabay mo sa amin. Lord, kami po yung nagpapasalamat. Ganoon din po sa mga media. Maraming salamat sa mga kapatiran namin sa malalayo. Sila kay Sister Beth, Sister Louie, Lord, nawapay pagpalain mo po ang kanilang buhay, sa kanilang buhay pananampalataya, sa buo nilang pamilya, sa kanilang mga hanap buhay. Lord, pagpalain mo sila, Panginoon. Kami po'y umaasa sa iyo.
iyo, nagtitiwala sa iyo sa kabutihan mo sa aming mga buhay, lalo-lalo na ngayon pang darating na Christmas. Lord, maraming salamat po sa lahat, Panginoon, na may pagpalain mo po ang lahat ng narito sa church na ito at lahat po nasa labas. Ganun din po ang mga senior. Marami po salamat sa Panginoon Kristo. Amen and amen.